God bless you, beloved preacher, beloved Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya, iyong binuhos sa aming kalaitan. Salamat sa paglangis niyo sa mga paghawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng adults choir, children's choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugin, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa mga anak niyo matatapat, sa pag-aaral salita, ikaw magpala, sa ganakil ako magawa, umasa naman ako sa inyo. Sunong dalangin, aming ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Dami sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Hindi mo sa bilipang doubt. Start us out right now in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Walang iba. Ating pinakamahal na Jesus. Our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will Disnad Almeida, the end-time prophet of loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Rinas Almeida, our beloved Mama Dears, sa kanilang mga beloved children. Abati ko rin po lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit sa ating mga webcast viewers, and beloved in-laws na ating beloved Mr. Pogs. Welcome po once again. Uri na ating manapinoon. At sa inyong lahat, pinamahal, magandang hapon po. Uri na manapinoon. Kindly read 2 Peter chapter 3 verse 3 up to 8. Ito po sa ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 3, may talatang 3 hanggang 8. Nananalaman po ito na sa mga huling araw ay nagsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masamang pita, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang ay mananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pagsimulan ang paglalang, sapagkat sadyang nalilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon, at silang lupain inalinyuhan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamagitan ding ito ang sanlibutan noon na inapawa ng tubig ay napahamak, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan na gayon ding sila salita iningatan talaga sa apoy, itinataan sa araw ng paghukom at pagpalipol sa mga taong masama. Datapat ang huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito at ng isang araw ng Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Minamahal, kung hindi mahaba ang pagpapainuhod natin, malapit noon, wala na. Tapos na yung, sabihin, nangyari na dapat yung end of the world. But because of the long suffering of our Lord Jesus Christ, mahaba ang kanyang pagpapainuhod, kaya nandito pa tayo. Nandito pa ang mundo na mahal. Sabi nga dyan, isa-isahin muna natin sa verse 3 na nalalaman mo na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Manunuya yung mga nag-uusig, minamahal, hindi naniniwala na ang malapinong babalik. Yan po yung mga manunuya.
then they don't believe that there is heaven and hell. Ang tawag po yan mga manunuyak. Verse 4. Na at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito. Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ibig sabihin yung mga namatay na ng mga anak ng Diyos, ng araw na mahal, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang. So, tuloy-tuloy lang. So, 5. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa magitan ng salita ng Diyos. Na sa magitan din ito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayong ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghukom at ang paglipol sa mga taong masama. So malinaw, pag itutuloy yan, iba kasi dininiwala na mayroong end of the world. Mamaya, malalaman natin, kung hindi mapipigil po yung gera ngayon, yan na po ang beginning of the end of the world. Kung hindi po mapipigil yan, mamaya, nandito nakasulat yan, minamahal. Nakasulat sa banal na kasulatan, dahil gagamitin ng Diyos yung ginawa rin ng kamay ng tao para wasakin ang sangkatauhan. Hindi na gusto yun na wasakin, but hindi siya nagkulang. Lahat ay kanyang pinaalalahanan. Kaya kung darating mo yung araw na yan, walang ibang sisihin kundi tao din. Amen? Diba sa praise the Lord? Sa verse 8, ano sabi diyan? Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Yung isang araw daw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Mamaya, paano ba natin maintindihan yan? Ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Malinaw ba dyan sa likod? Naintindihan nyo ba, minamahal? Sabagay, mayroon tayong mga monitor dyan. Makikita nyo yung talata na yan. Minamahal, how could we understand that scriptures, that one day, as 1,000 years in the Lord, and 1,000 years is one day. Ang isang araw ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Paano po natin maunawaan niya? Sabi nga, ang Diyos ay hindi naglilikat sa kanya mga pangako na sigurado talaga na babalik siya. Amen? Mga salita na kanyang isinulat sa banal na kasulatan, lahat po yan ay magaganap. Amen? Lahat matutupad. The end of the world, the second coming, tandaan natin, before the end of the world, bago ang pagbalik o bago ang pagwakas ng mundo,
Ang unang mayayari ay the second coming of our Lord Jesus Christ. Ang kanya munang ikalawang pagbabalik. Yan muna ang magaganap before the end of the world. Iba kasi nagdududa. Iba hindi naniniwala. Kaya nga sinulat siya, bago mangyari yung pagsunog sa apoy, nangyari muna yung pagbaha. So proven, napatunayan ng science, ng mga mananaliksik, napatunayan na talagang nagdilubyo sa magitan ng mga relics, mga fossils, napatunayan na talagang mubaha sa buong mundo noong araw. Palapakan natin malapay noon. Amen? And that word, the same word, sabi minsan natin, the same word, yung ganun din salita na kung paano binaha sa mundo, sa ganun salita, ay ang mundo ay gugunawin sa magitan ng apoy. Tubig muna, then last, fire, apoy. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Sabi, matagal lang sinasabi nila na babalik na, pero bakit hindi pa nangyayari? Sabi nga sa 7, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Ang sangkalingitan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy. Gayon ding salita. Ang salita ng araw, the first word, ang unang salita para hatulan ng mundo ay sinabi kay Noah. Kay Noah sinabi ang salita. Ang unang salita, to judge the world. The first word was spoken to Noah. What word? The word of judgment to the world. Amen? Salita ng paghatol sa sanlibutan. Anong unang salita? Gugunawin, magpapadala ko ng baha sa buong mundo. Dilubyo, sabi ng mga Pinoy. For what reason? Anong dahilan? Bakit magpapadala ng dilubyo? Dahil sa kasamaan ng tao. Sa kasamaan ng tao. Yun ang dahilan. Because of the wickedness of the inhabitants of the earth. Yan ang dahilan na baha. At sa ganun ni salita ay hatulan ng mundo sa huling panahon. Ito lang panahon natin, hindi na sa tubig, kundi sa magitan ng apoy. Kaya sinabi niya, na iningatan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Dilipulin daw ang taong masama. Pero kayo na nandito na, wala ka na sa masama. Inihiwalay ka na sa masama. You are already sanctified in Christ Jesus. Nung niniwala ka sa Ebanghelyo, ikaw ay inihiwalay sa masama. Palampakan natin, mahal na Panginoon. But you don't have to stop what you are in now. Hindi ka kailangan tumigil. Sabi ng Banal Sulatan, ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo na may takot at panginginig. Amen? Ipagtrabaho. Iniwalay ka na, pero kailangan may pagtrabaho mo. Dahil ang mga Israelita noong araw, katapos nila iligtas, katapos makalaya sa pagkaalipin sa Ehipto, ay ibinuwal ng Diyos sa ilang. After they had set free from the bondage of Egypt, God destroyed them in the wilderness. Ang sabi niya, ibinuwal sa ilang. Bakit? Hindi nila
iningatan ang kanilang pamumuhay. So that is a great lesson for us today. Iniwalay ka na sa masama, ingatan natin ang ating buhay. Lumayo ka sa kasalanan. Erasa, praise the Lord! Huwag kang magkiayon sa mga pamumuhay sa mundo na ito. Huwag kang lilingon. Huwag kang maingganyo sa mga bagay sa mundo, sa mga kasalanan, sa mga tukso. Layuan mo. Dahil hiniwalay ka na. Hindi na ikaw ang nasusunod. Hindi na ikaw yung may-ari ng buhay mo. Ikaw ay tinubos na ni Kristo. Separate from the world. Amen? Everybody say, praise the Lord. Bakit sinabi ng masulatan na isang araw ay katulad ng 1,000 taon sa Panginoon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw? Ang sagot nandyan din. Verse 9, ano sabi dyan? Diyan ang sagot sa verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi na ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya pala isang araw, pwedeng gawing 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay gawin isang araw. Ang layunin ng Diyos, hindi niya finifix yung araw na babalik sa, sabi ng Biblia, no one knows the day nor the hour of the second coming of Jesus Christ. Walang nakakaalam ng araw at ng oras ng pagbalik. Oras lang sa kaaraw, hindi malalaman. Ngunit yung kapanahunan ay malalaman ng anak ng Diyos. Nandito na ba tayo sa kapanahunan? Are we in the season of the second coming of Jesus Christ and of the end of the world? Kasi mga alagad, nagtatanong din ng araw. Nagtatanong ang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, nakikita niyo ba yung mga gandang gusali na yan? Yung magandang templo? Hindi, sa Matthew 24, hindi na natin basahin yan. Walang isang bato na nakapatong sa isang bato na hindi ibubuwal. Everything will be destroyed. Lahat ay mabubuwal. Walang matitira. Sinabi ng Panginoon. Anong sagot ng malagad? What are the signs of your coming and of the end of the world? Di ba? Matthew 24, verse 1 and 2. Nandiyan, nakasulat. Ano ang palatandaan na iyong pagbabalik at ang katapusan ng sanglibutan? Hindi direktang sinagot naman natin. Kung basahin natin lahat yan, hindi niya direktang sinagot. But we have to understand. Kung babasahin mo lahat, ang banal na kasulatan, you will understand now that the coming of the Lord is becoming very, very near. Hindi natin alam yung oras sa araw, ngunit malalaman mo dahil mayroon sang nilagay na mga palatandaan. At nandito na tayo sa panahon na yan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Isang araw, katulad 1,000 taon, 1,000 taon ay katulad isang araw. Kasi, ang sabi nga, babalik siya, he is not slack. Ang sabi sa 9? Hindi siya mapagpaliban. Hindi siya nagpapaliban. Pag sinabing babalik siya, babalik siya. Amen? Kaya ng Diyos. Pag sinabi niya, the Lord is true and faithful to His word. Siya'y tapat sa kanyang pangako sa lahat ng pinangako niya. Napakatapat niya. Pag sinabi niyang babalik siya, babalik siya. Pag sinabi niyang tutugunin ko ang panalangin mo, tutugunin ang iyong panalangin. Pag sinabi pagpapalain kita, pagpapalain ka. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kasi may
nakakausap tayo mga kapatiran, sabi na, brother, bakit hanggang ngayon di ako pinagpapala? Mayroon mga nagtatanong sa atin, bakit hindi ako pinagpapala? Sabi ko, nabasa mo ba sa masulatan na ang Diyos nangako na pagpapalain kita? Nandyan, ang daming pangako. I will bless the works of your hands. Sabi na pa yun, pagpapalain ko ang gawa ng iyong kamay. Amen? Baka naman, hindi ka humingi, kaya hindi ka binibigyan. Mamaya, balikan natin yan. Basahin mo na natin. Kailangan kasi marunong tayo humingi. Kailangan marunong kang humingi. Kasi sabi na pa noon, bibigyan ko ang humihingi sa akin. Kailangan marunong tayo humingi. At alam natin paano humingi. Amen? Bago natin balikan yan ng verse 9, mamaya, the book of Matthew chapter 7, verse 7 up to 8. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 7, ang talata po ay 7 hanggang talatang 8. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga susumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Sabi, praise the Lord! Ayan. Magsingi kayo sa 7 at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sa 8. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay kaya gawin ng mahal na Panginoon sa mga nanghingi. Amen? Lahat ng bagay. Kahit kahinaan natin, kahit kahinaan mo. Iba, meron kasing Kristiyano, hindi nakakalaya sa kahinaan. Alam mo bakit? Hindi mo hinihingi. Lahat gagawin ng Diyos, kailangan marunong kang humingi. Diba sa praise the Lord? Kailangan marunong kang humingi. Lahat ng bagay, hinihingi yan. Pagbabago, kung may kahinaan ka, gusto mo matanggal, hihingin mo yan. Hingin mo yung power galing sa Diyos. Amen? Kapangyarihan. Hindi ka pwede magpabaya. Kailangan lumalayo ka. Mayroon kang ginagawa. Lahat ng bagay, kailangan mayroon tayong ginagawa. Sabi ng Panginoon, pagpapalain ko ang gawa ng iyong kamay. Gusto mo pagpalain? Dapat mayroon kang ginagawa. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya kung babasahin mo yung Matthew 7:7, sabi diyan, puro action yan. Puro action word. Sa Biblia kasi malinaw, panampalataya na walang gawa, patay. Amen? Kailangan mayroon tayong gawa, may action. Gusto mo magbago, gusto mo lumay sa kasalanan, ayaw mo naman tumakbo pag mayroong tukso, ay hindi ka talaga makakaalis dyan. Amen? Gusto mo, ayaw mo magkasala, gusto mo langit, gusto mo banal, pero pag may tukso, hindi ka naman lumalayo, lumalapit ka, talaga magkakasala ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kailangan marunong tayong lumayo. Amen? Si Samson, tao sa Biblia na pinakamalakas, the most strongest man of God in the Bible. Napakalakas. Kahit ilang libo, kaya niya talunin. Malakas siya. Pero, napahamak siya. Sa anong dahilan? Hindi isa lumayo sa tukso. Yung kanyang lakas, nawala. Yung kanyang supernatural strength na binigay ng Diyos, nawala yan. Sa anong dahilan? Dahil sa kasalanan. Di ba?
Saan sa nasira? Sa kasalanan, sa tukso, sa babae. Diba? Bakit? Pumupunta siya doon sa babae kay Delilah. Humihiga siya doon sa paa ni Delilah. Dapat lumalayo siya. Kahit gaano mo kalakas. Pag lumalapit ka sa tukso, isang araw, mahuhulog ka. Ang kailangan ng isang Kristiyano, kung gusto mo sigurado sa pagbalik mahal Panginoon, lumayo ka sa kasalanan, lumayo ka sa tukso ng sanlibutan na ito. Amen? Kaya puro action yan, no? Magsihingi kayo. That is an action word. Magsihingi. Mayroon ba nanghihingi na walang gumagalaw? Ang nanghihingi ay gumagalaw. Kahit salita mo lang, pag nanghihingi ka, yung bibig mo gumagalaw. Magsihanap. Puro action word yan. Puro may galaw yan. Yung tumutok-tok, puro may galaw. Ganun sa Biblia. Kung naniniwala tayo na ang Diyos kaya kang pagpalain, kaya ibigay sa lahat ng bagay, gumalaw ka. Anong galaw mo? Manalangin ka, magpuri ka, sumamba ka, magtapat ka. Gawin mo lahat ng kaya mo. Praise the Lord. Gawin mo lahat. Kumbaga sa sinasabi sa sanlibutan, kailangan magbanat ka ng buto. Di ba? Ganun sa sanlibutan, di ba? Magbanat ka ng buto kung gusto mo umahon sa kahirapan. Magbanat ka ng buto. The same is true in the Word of God. Kailangan gawin mo lahat. Lahat ng lakas mo, ubusin mo para patunayan na may tiwala ka, nanampalataya ka sa mahal na Panginoon. Faith without work is dead. Pag puro panampalataya, walang gawa, walang kwenta yan. Kailangan kumilos ka, gawin mo lahat. Amen? Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Can I read? Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 9, talata po ay 10. Ganito po ang pagkakasulat. Ano mang masumpuang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karulungan man, sa siyol na iyong pinaroroonan. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sa English, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Ano man ang nasumpumang mong gawin, ano mang bagay gusto mong gawin, gawin mo ng buong lakas. Amen? Iyon ang panampalataya, gawin mo ng buong lakas. Di ba malapastor natin? Pag nagkrusada, buong lakas, magayon 40 days, 40 nights. Walang tigil sa manalangin. Buong lakas, kayo mga tao, pinapagaling, binabago, mga rebelde, nagbabago. Bakit? Nandun ang power ng ating mahal na Panginoon. When you do something, do it with all your might. Gusto mo pagpalain, you cry to the Lord day and night. Gusto mo makalaya sa bisyo, gusto mo makalaya sa kahinaan, umiyak ka, magpuri ka, manalangin ka. Kumari, magdamag. Paggising mo sa umaga, magugulat ka, nandyan ang katugunan ng Diyos na buhay. Sinabi ba yan ba ng sulatan? Sinabi. Weeping may endure for a night, but there is joy in the morning. Sinabi ng Bible. Ang pag-iyak, maring sa magdamag. Maring magdamag, iyak ka. Pero pagdating sa umaga, mayroong kagalakan. Bakit? May solusyon ang Diyos. Pray to the Lord with all your might. Buong lakas. Ganyan po sa Biblia. Pag hindi tayo, di natin gagamitin yung lakas natin, hindi natin makukuha yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pangako ng Diyos, naka-ready lahat. Pero kailangan may gagawin ka. Hindi na inuhulog yan basta-basta lang. You have to do something about it. At mayroong kaaway na humaharang. May humaharang na kaaway para hindi mo akuha yan. Kailangan magsumikap ka. Do with all your might. Gawin mo lahat. Amen? Praise the Lord. Kaya pa nagpupuri tayo, dapat sumigaw ka talaga ng malakas. Sinasabi naman ng pastor natin yan.
Sa pastoral ng araw, no, pagpupuri kami doon, pagpatulog-tulog kami sa prayer, nako, magagalit ating dearly beloved parents in the Lord. Bakit sila nagagalit? Ibig sabihin kasi, bakit sila nagagalit? Anak, pag hindi ka magpuri ng maayos, hindi ka mo lakasan, lulupigin ka ng kaaway. Hindi lalaya ka sa kahinaan mo. Kaya, you worship the Lord with all your might para lalaya sa mga demonyo at pababa ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. That is very clear in the Word of God. Anong reason bakit ang dahilan pala, mga Pinoy, kaya isang araw, pwedeng 1,000 taon, balikan natin yan, 2 Peter chapter 3. Yung isang araw, pwedeng 1,000 taon, katulad 1,000 taon, at ang 1,000 taon, katulad sa araw. Ang reason, ang dahilan ay, para bigyan ng pagkakataon ang maraming tao. Yeah. Sa 9, nakasulat yan. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi mapagpaliban ng Diyos sa pangako na gaya ng pagpapalibang ipinipalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi siya mapagpaliban. Gagawin niya ang pangako niya, babalik talaga siya. Ngunit, kaya nadidelay, alam bakit? Tinitingnan niya, gusto niya ay maraming magsisi. Dahil ayaw niya may mapahamak. Gusto niya lahat ay magsisi para maligtas. Ayaw niya na mapapahamak. Amen? Ayaw na. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. He died for all the people of the world. Yung mga namamatay ngayon sa Ukraine, ay hindi kalooban ng Diyos yan. That is the will of Satan. Ayaw niya yan. Gusto niya peace, gusto niya kapayapaan. Sino may gusto niyan? Ang Satanas. At Satanas po ang nag-uudyok sa mga tao para mag-away-away, para magkagulo, magkaroon ng hidwaan, magkaroon ng pagmamataas. Hallelujah, walang pagpakumbaba, kaya nagkakaroon ng gulo. Hindi ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos gusto niya kapayapaan. Kapayapaan sa lupa at kapayapaan doon sa langit. Iyon ang kalooban natin, mga Pilipino. Kaya pala, yung 1,000 taon, isang araw, pwede may katulad ng 1,000. Kasi nga, inaano niya yung mga tao na magsipagsisi. Pero, babalik at babalik siya. Dahil sa Biblia, 2,000 taon ang itinakda ng Diyos. Ang haba noon. 2,000 na grace period ang binigay ng Diyos sa mundo para magsisi ang mga tao at maniwala sa gospel. 2,000 taon. 2,000 taon na ba, hinamahal? Simula nung siya'y pumunta rito, nung siya'y pinanganak, at hanggang ngayon, 2,000 taon na ba? Yes. Or it's already 2,000 years now. 2,000 taon na ngayon. Kaya, dapat nagbalik na siya, dapat nag-rapture na. Ngunit, binibigyan pa yan ng chance ang mga tao. Pero sigurado, magaganap at babalik ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, sa 3:8, sa 9, sa 10, 2 Peter sa 3 verse 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Babalik sa katulad ng mananakaw. Pag sinabing araw ng Panginoon, pag sinabing araw ng Panginoon, ang tinutukoy po dyan, yung kanyang pagbabalik. Ikalawang pagbabalik. O ikalawang pagparito. At alam naman natin yan, pinag-aralan natin yan dati, na babalik sa sikreto. Katulad ng magnanakaw. Bigla lang darating, hindi alam ng ninanakawan. Ngayon na magnanakaw. Hindi alam na ninanakawan. Darating ang magnanakaw, panahon na tulog ka. Di ba? Hindi sa magnanakaw na malalaman mo. Ang magnanakaw, darating yan sa isang bahay para magnakaw, hindi alam na may-ari ng bahay. So, ganun lang pabalik para Panginoon. Darating sa mga
sa mundo, katulad ng mananakaw, sa mga unbelievers, sinabi sa Biblia, sa mga hindi manampalataya. Pero sa manampalataya, babalik sa malalaman na mga anak ng Diyos. Malinaw yan, hindi na natin basahin yan. Dahil alam nyo na yan, nasa Thessalonica yan. Sa mga unbeliever, katulad sa mananakaw. Hanggang ngayon, mga unbeliever, di ba? Hindi nga alam na yung mark of the beast, nandiyan na. Hindi alam na unbeliever. Pero tayo, alam na natin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Na ang sangkalangitan, darating ang araw ng Panginoon, na katulad mananakaw, at ang sangkalangitan, sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay na malaking ugong. O, tinan mo, this is the destruction of the world. This is the end of the world. Tinutukoy yan, end of the world. Kasi pagbalik niya, pag rapture, tribulation, then wars. That is the end of the world. Rapture, gira, end of the world, magugulang ang mundo, then lilinisin ang mundo, then babalik ang malapit kasama ng mga banal, maghahari sa mundo. Ang lupa, babaguhin lahat, pati paraiso ibabalik. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang sequence sa Biblia. Rapture, end of the world. Pag sinabi sa end of the world, medyo malawak konti yan. Pero ang sinasabi niya dyan, parang end of the world na kasi yung tribulation eh. O sa akin kasi lahat, walang matitira eh. Ayan, sinutuko dyan. Nang sa kalangitan, sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng isang malaking ugong. Bakit malaking ugong mapaparam? Malaking ugong, mga pagsabog ang tinutuko dyan. Mga pagsabog sa mundo, yan tinutukoy. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Matinding init. Yung mga nuclear bomb, matinding init yan. Ano ba? Yan ang pinakamalakas na sandata ngayon nandito sa mundo. Mayroon yan ang Russia, mayroon ang Amerika, mayroon ang North Korea. Ilang bansa lang mayroon yan. Pero pag once sumabog yan, wala na. Init, magugunaw ang mundo. Nakita nyo sa gira ngayon sa Russia at sa Ukraine? Di ba? Nagbabanta na si President Putin. Nagbabanta. Keep the nuclear bomb on alert. Ano ba? Sinabi niya eh. Inutusan niya mga general, keep the nuclear bomb on alert. Pinapahanda ang nuclear bomb. Pag sumabog yan po sa Biblia. Yan ang tinutukoy dyan. Kahit mga Bible scholars, yan ang kanilang explanation. Malaking ugong, malaking tunog sa sabog, malaking vibration. Din, matinding init, lahat ng nasa lupa ay mapupugnaw sa matinding init. Yung tutunaw sa mundo, gawa rin ng kamay ng tao. Yun yung gagamitin ng Diyos na instrument to destroy the earth. Pero, bago yan mangyari, ang anak ng Diyos ay kukunin ng ating mahalapay. Amen? Mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kita mo nga lang yung mga rockets lang yan, mga missile pa lang yan, pinapasabog doon sa Ukraine. Mga high-tech na sandata, hundreds of miles away. Pag tumama doon sa mga building, nakikita nyo sa balita, di ba? Wasak yung mga building, nasusunog. Mga missiles pa lang yan na maliliit. How much more kung nuclear bomb, napakalaki niyan. Gunaw ang mundo pag pinasabog lahat yan. Nuclear bomb ng Russia, Amerika, North Korea, China. Pag pinasabog yan, walang matitira. Lahat ng mga building walang matitira. Yun ang sinabi ng mga Pinoon. Pero ang sabi ng masulatan, ano sabi dyan? Sa verse 11,
Ano ang aral sa atin? Bakit sinusulat sa mga sulatan yan? At bakit nagaganap ang mga bagay na yan? Dahil warning sa anak ng Diyos. Paalala, ano sabi dyan? Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga ang anyo ng mga pagkatao ang narapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka-maawain. O, ba't sinabay yung pagka-maawain? Mapupugnaw daw ang mundo, matutunaw na ito. Ang dating naman sa atin, dapat tayo ay maging banal sa pamumuhay para makatakas tayo sa mangyayari na yan. Maging banal tayo sa ating pamumuhay. Palakpakan natin, mga Pilipino. Bakit sinabi maging banal? Kasi ang hindi banal, hindi ka nanganganib. Ang hindi banal, nanganganib. Kasi sa Biblia, hindi malinaw eh. Hindi malinaw na sinabi. Ang rapture ba, bago ang kahirapan, sa gitna ng kahirapan, o pagkatapos ng kahirapan? Tinutukoy na the greatest tribulation, matinding kahirapan. Hindi masyado malinaw. Pwedeng pumasok ang mga anak ng Diyos sa matinding kahirapan. Pero pag banal ka, kahit ano mangyari sa mundo, kahit na magkunaw ang mundo, mananatiling nakatayo ang mga banal. Amen? Banal na pamuhay at pagka-maawain. Pagka-maawain. Dapat pala, maawain tayo. Amen ba? Maawain. Ang sabi sa English, seeing then that all these things have been dissolved, what manner of persons ought you to be in all manner, in all holy conversation and godliness. Sa Tagalog, magkamaawain. Dapat maawain tayo. Bakit gusto ng Diyos maawain tayo? Sabi na, mahal na Panginoon, ang maawain ay kaaawaan din. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dapat maawain ka. Maawain. Ang maawain ay kaawaan. Pag maawain ka, pag panahon ng panganib, maawa ang Diyos sa iyo. Ililigtas ka. Bakit? Maawain ka. Yan po tinutukoy dyan. Ipanalangin natin yung mga taong nalilihis ng landas. Ang mga taong ayaw maniwala sa Ebanghelyo, ayaw tumalima sa gospel. Dahil ang gospel, yan lang ang pag-asa ng tao sa mundo. Wala nang iba. Dapat maawain ka. Dahil isa ka sa kinawaan ng Diyos. Kinawaan ka, kinahabagan tayo na iligtas. Dapat instrumento ka para maligtas sa mga tao. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Naalala niyo yung testimony ng araw? Nakita ng CNN News yung panahon ni gera ng US at saka Iraq. O sana naalala po ninyo. Dapat Third World War na yun. Nung panahon yun. Anong taon yun? Yung Iraq, US and Iraq War. Anong year yun? Ha? Anong taon yun? Naalala niyo? Wala na nakalala. Ang sabi ng mga pastor, dapat Third World War na yun. Tingnan mo yung pagdili ng Diyos. Bakit na-delay? Mayroon man of God na mamagitan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Mayroong tao ng Diyos na mamagitan. May power galing sa Diyos. Kaya pigilin yung masama. Ating mga pastor. O ano nangyari nung... Kasi si Saddam Hussein, yung presidente ng Iraq, yan pa'y suicidal man. Suicidal. Walang pakialam yan. Pag nakita na nagigipit siya, magpapakamatay siya, dadamay niya ang buong mundo. Pakakawalan niya yung mga sandata niya. Oh. Pinakawalan niya. Dahil wala na, matataalan niya na ginigira na siya ng US eh. Pinakawalan talaga yung malalakas na mga bomba. Pero ang nangyari, nirebuke natin mga pastor. Nuclear warheads, atomic missile, be suspended in the air in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord!
Sinabi naman ng pastor yan, nakalive pa tayo sa Channel 30 noong araw. O, nakita ng CNN, news, mga nuclear warheads ng Iraq, lumulutang, hindi bumabagsak, hindi sumasabog, suspended in the air, ayon sa sinabi ng man of God. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Kaya pwede pa talaga ma-delay yung gera na yan. Pag sinabi ng pastor, suspended in the air o suspended ang Third World War, hindi talaga mayari yan. Problema, paano kung hindi na sinabi natin mga pastor? Ang tutuloy talaga yan. Ang gagawin naman natin, magpakainit tayo, magpakabanal, maghanda tayo anytime. Always alert, laging handa, laging ready ang anak ng Diyos. Pinagpala kayo, lagi kayo nandito, yan po ang paghahanda. Nandito ka palagi sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pag nandito ka sa gawain, ay ba, nagkagera, nagpasabog ang Russia ng nuclear weapon, nandito tayo nagpupuri, nagsasamba, walang masasaktan. Malinaw sa banal na sulat. Amen? Malinaw yan. May nabasa nga ako na testimony ng isang sundalo, isang Ukrainian soldier. Ayun ko, nabasa ninyo, social media. Hindi sila makalabas. Nandun sila sa isang lugar. Hindi sila makalabas, hindi sila makatakas dahil simultaneous yung pagsabog ng mga rocket, mga missile. Walang patid. Hindi sila makalabas. Tumawag siya sa kanyang kamag-anak na pastor. Hingi siya ng prayer. Nung pinag-pray, nagulat sila dahil biglang nawala yung mga rocket. Walang kumasabog. Kaya nakaltakas sila, naligtas sila. Palakpakan natin, malapeno. Wala pa masyado sa katotohanan yon. How much more dito? Pag nanalangin tayo ng totoo, walang magtatagumpay. Palakpakan natin, malapeno. Kaya pinagpala ka talaga, pinamahal. You are blessed. Huwag mong sayangin yung nandito ka. Huwag mong sayangin. Iba nalulungkot dahil may pagsubok sila. Iba natutokso sa kasalanan. Huwag mong sayangin yung kapangyarihan na binigay sa iyo. Kaligtasan at buhay sa pili ng Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Huwag natin sasayangin. Walang pagsisisi sa una. Lagi na sa huli. Kaya, mamuhay ka talaga ng buong kabanalan. Dahil nandyan na yung mga tanda na ito na, nangyayari na. The end time signs, the end time predictions of the second coming, the signs of the end of the world are already here before our eyes. Nakikitang-kita na natin. Mayroon lang talagang power na humaharang. Minamahal, bakit nandito pa ang iglesia? Minamahal, kaya hanggat nandito pa ang iglesia, minamahal, mapipigil pa yan. Pero kung yan man ay sumabog na, kahit nandito pa tayo, pinagpala ka pa rin. You are protected. We are protected by the power of our Lord Jesus Christ. Kaya yung fellowship natin, very important. Napakahalaga po yung pagkakaisa natin. Mahal, maghanda po tayo sa pagkakaisa. Yan po ang palagi sinasabi ng ating mga pastor. At sinasabi yan na banasulatan. Lagi tayong magkaisa. Saan? Sa fellowship. Isang araw, darating marahil ng isang araw na tayo'y magkakaisa. O hindi na tayo mag-uwian, nandito lang tayo magsasama-sama sa isang lugar. Nakasulat ba yun sa banal na sulatan? Nakasulat ba? Na isang araw, hindi na tayo maghiwa-hiwalay. Magsasama-sama lang tayo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Mangyayari yan. It will happen. It will definitely happen. Na hindi ka na uwi, sama-sama na lang tayo sa isang lugar. Written in the Word of God. Kaya paghandaan natin ng araw na yan,
Na mahal. Huwag natin paghandaan yung ano yung makinabukasan natin dito. Ay, wala masyado. Tutok tayo sa paghahanda sa pagsasama-sama natin. Dahil nandito na lahat ng mga tanda ng pagbabalik ating mahal na Panginoon. Kung mayroon ka pagpapala, if you're abundant of blessings, wala masama dyan. Pero ang paghandaan mo, yung pagsasama-sama natin isang araw, naghihintay sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Sigurado yan, mangyayari yan. Matthew chapter 24, verse 31. Can I read? Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 24, talatay 31. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanila titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Titipunin ang mga hinirang, minamahal. Susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. Ayan na, minamahal, ha? This is just a reminder. Kasi, pinag-aralan natin yan eh. Nabasa natin yan. Narinig na natin yan sa ating mga pastor. Kahit dito, narinig na natin yan. Paulit-ulit. Susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. Pag sinabing anghel, messenger. Dalawang klase ang anghel sa Biblia. Divine o heavenly being or earthly being. Anghel na may pakpak o anghel na galing sa langit. Yung anghel naman na messenger, yung mga Christian, mga inatasan ng Diyos, mangaral ng katotohanan sa pangunguna ng man of God. Yan po tinutukoy dyan. Suguin na kaya mga anghel na may matinding pakakak. Matinding pakakak. Hindi basta-bastang pagpapaalala, pagwa-warning. Anong warning? Binasa natin yan dati. Umalis ka. Humiwalay ka sa libutan. Get out from this world. Get out from the system of this world. Yan pong matinding pakakak, matinding paalala. Anak ng Diyos, humiwalay ka. Dahil hindi ka tagalupa. Humiwalay ka sa sistema ng mundo. Humiwalay ka sa sistema ng Antikristo. Humiwalay ka. Do not follow the system of Antichrist. Follow the word of God. That is the great sound of the trumpet. Humiwalay ka sa kasalanan. Humiwalay ka sa mga bagay sa mundo na ito. Huwag ka maingganyo sa mga bagay dito, binamahal. Ang palagahan mo, yung mga bagay na spiritual, yung pagsasama-sama natin, yung pagsamba natin, yan ang palagahan mo. At kanilang titipunin ang kaniyang mga hinirang. Elect, sabi sa English, mga hinirang, walang ibang hinirang sa Biblia, kundi ang mga Kristiyano. Church, pag sinabing elect, that points to the church. Tumutukoy sa iglesia. Pag sinabing iglesia, mga tao. Ikaw, tayo, na binago ng Diyos, na wala sa kasalanan sa mundo, you are an elect. You are one of the members of the church of Jesus Christ. Amen? Titipunin daw lahat. Titipunin. Hindi pwede hiwa-hiwalay tayo. Bago tayo dagitin, hiwa-hiwalay. Hindi tayo pwede hiwalay. Sama-sama. Palapangan natin, mahal na Panginoon. Very clear in the word of God. Kaya lagi sinasabi ng mga pastor, mga kapatid, huwag kayong ma-absent pag-gawain. Bakit sinasabi ng pastor noong araw? Yun ang lagi na sinasabi. Kasi titipunin ang anak ng Diyos. Dahil pagbalik naman pa yun, yung sama-sama, yun ang kukunin. Sama-sama din pupunta sa pili ng ating mahal na Panginoon. Last verse. Gawa 4:3 hanggang 4:3. Book of Acts chapter 4 verse 3. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, ang talatay 3. At sila'y kanilang... 3:32. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 34. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, ang talata po ay 32. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing
nagsabing kaniyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Yan na. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nagkakaisa. Nangagkakaisa. Hindi tayo pwede hiwalay. Bago dagitin ang mga banal, hindi pwede tayo hiwa-hiwalay. Nagkakaisa ang puso at kaluluwa. Puso at kaluluwa nagkakaisa. Nagkakatipon, pati puso at kaluluwa kaisa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-ari ay sa kalahatan. Magaganap yan. Amen? Magaganap yan isang araw, sama-sama na tayo. Wala nang mahirap, walang mayaman. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi ako may sabi niyan. Sinabi ng Banal Sulatan, bago ang rapture, lahat sama-sama. Sama-sama. Dahil sa pagsama-sama, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Doon tayo magiging sakdal sa magsama-sama sa natin. E babalik naman ang Pinon, hiwa-hiwalay tayo? Nako, kaunti lang makakasama. Kaunti lang makasama. Iba, bising-bisi sa pagsusumikap sa kailang kinabukasan. Bising-bisi sa mga bagay sa mundo. Puro material ang nasa isip. Pagbabalik pala noon, paano makakasama yung ganyan? Kaya bago sa bumalik, magsasama-sama muna lahat para lahat nakalimutan ang mga bagay sa mundo. Doon ka pala magiging ready. Huwag kayo masaktan, minamahal din. Sinasabi na natin na sinasabi ng Banal Sulatan. Kung gusto mo makasama sa pag-rapture, sa pagdagat ng mga banal, forget all the things of the world. Hindi naman mangyayari ngayon yan Mangyayari yan pag magulo na ang buong mundo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, sabi ng mga kapatid, sabi ng mga pastor, mag-utos ng mga pastor, mga preacher sa mga probinsya, sama-sama na tayo, dito na tayo sa lugar. Sabi ng iba, baka sabi ng iba, magsama-sama kayo. Baka yun ang sabihin. Bahala kayo magsama-sama. Hindi makumbinsi iba. Kailan mayayari yan? Pag hindi ka na makabili, nagkakagulo na ang mundo. No choice. Maganda pa rin yung nangyari na yun. Nagkakagulo na, hindi ka na makabili pag wala kang ganyan. Mabuti rin yun. Kasi dahil dyan, mapipilitan ka isurrender lahat ng buhay mo, lahat ng puso mo. Kasi ang kasama sa rapture, yung fully surrendered ang kanyang buhay sa marapin. Yun lang ang makasama. Pag hindi ka 100% nakasuko, tagilid tayo sa rapture. Pero salamat sa mga Pinoon, pinintulot niya yung mga kahirapan, pinintulot niya na maghari ang Antichrist para mapilitan, anak ng Diyos, magsama-sama para sigurado ang pagdagit ng mga banal. Huwag po tayo masaktan dahil yun pong sinasabi ng mga sulatan. Pero pinagpala pa rin tayo na mahal. Kahit na ito na tayo, nandito na tayo sa talagang magulo na ng mundo, nandito na. Salamat dahil mayroon na nanalangin sa atin, ating mga pastor. Physically, mahina mga pastor, but in the spirit, sa espiritu, sa Biblia, sa espiritu, nandyan yan, napakalakas, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng totoong man of God. Amen? Amen sa praise the Lord. Akala nyo hindi alam na pastor nangyayari? Alam. Alam na alam niya ang nangyayari ngayon. Pag sinabi mga pastor, malapit nung bumalik ka na. Sigurado na, tuloy na yung gera. Hindi na mapipigil yan. Pag natuloy na yan, palala ng palala, ang gagawin ng mga Kristiyano, order sama-sama na tayo sa isang lugar. Ayun na magaganap isa sa Biblia. All things in common. Wala nang mahirap, wala mayaman. Sabay-sabay tayo maglilingkod sama-sama sa isang lugar at maghintay tayo. Uli ka na pwede lumabas dahil wala ka nang pupuntahan. Ang gagawin na natin, nakapokus na lang tayo, naghihintay sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong lugi, minamahal. Huwag tayong malungkot sa mga bagay dito.
Huwag natin kalungkutan mga bagay dito. Lahat ng yan ay iwanan lamang natin. Kung pinagpala ka, mabuti yan. Magpatuloy ka, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Dahil ang number 1 ng pagpapala, hindi po material. Ang number 1 ng pagpapala ay spiritual. Although kailangan natin ng material, kailangan ng tao habang nabuhay ng material, ngunit, ang palagahan mo, yung spiritual. Number 1 ng palagahan, spiritual. Kung may material ka, pinagpala ka, gamitin mo para sa ikabuti ng gawain. Ikabubuti mo, makatulong ka sa iba, maawain ka, matulungin ka, lalo kang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Huwag natin tingnan mga pagsubok natin. Kanya-kanya natin ang pagsubok. Marami tayong mabighatian sa mundo. Pero isang tiyak na bagay, lalaya tayo dyan. Someday, somehow, pagbalik ng Panginoon, lahat ng mga kaguluhan natin, mga problema, lahat yan ay iwanan natin. And we will be with the Lord forever and ever. Habang tayo mawit, uli natin ang Panginoon. So sing this song, Langit at Tahanan. Habang inawit at awitin ito sa mga baguhan, mga webcast viewers, na may mga sakit, lumapit kayo. Sumampalataya kayo sa Panginoon, buhay ang Diyos. Ano mang klaseng problema natin, ninyo, kaya yan lutasin. Basta tayo sumampalataya at magsumikap sa pagsusumamo at panalangin sa banal sulatan nakasulat. Lahat ng mga nagsusumamo, hindi binibigo ng ating mahal na Panginoon. Habang inawat natin, langit at tahanan. Panginoon, di na
tayo lahat minamahal. Sa ating mga pagkukulang sa pagsunod sa kalungan at Panginoon. Magsisi tayo lahat. Let's go, forgive us. Forgive our sins. Let's please Him in our eyes. In the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magsumabot tayo sa mga Panginoon. Hallelujah. Habang tayo mahawit, magsumabot tayo. Ano ba ang panalangin natin? Sabihin natin sa mga Panginoon. Magaluway kaniya papagirin kahit sino ka man. Langit na tahanan ang sa akin.
Magaluay kanya magpagiling kahit sino ka man. Langit na nahala ang sa akin ay kanyang ininahan. Ang Panginoon makikita natin ang mukha. Magaluhay kanyang papagiling. Magaluhay kanyang papagiling. Magaluhay kanyang papagiling. Kahit sino ka man. Palakpakan natin ating malapit. Magpuri tayo lahat sa ating Diyos na buhay. Ang tunay na nagmamahal sa iyo. Kung walang pumapansin sa iyo, meron kang isang tunay na kaibigan. Walang iba ang ating mahal na Jesus. If somebody has forsaken you, there is Jesus. Isang tunay na kaibigan na nagmamahal sa iyo. Kahit iniwanan ka ng marami, iniwanan ka ng iba, mayroong mahal na Jesus na hindi ka iwan kahit kailan. Hallelujah! Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Jesus Christ! Hallelujah! Lumapit ka. Mabigo ka marahil sa tao, pero sa malapit ng Jesus, hindi ka mabibigo! Hallelujah! Oh, my Jesus! Bagitin mo, my Jesus! Bagitin mo pangalan na yan! Hallelujah! Dearest Jesus! Oh, my dearest Jesus! Pinagpala kayo. Magkagulo man ang mundo, pinagpala ka. Dahil isa ka sa pinili ng Diyos na buhay para magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi kaya ikumpara ang mga pagsubok natin sa kalwalhatian na naghihintay sa iyo. Alam ko, marami sa atin may mga pagsubok, mga sakit sa damdamin at puso na naranasan natin. Pero isang na bagay, pinagpala ka dahil tagalangit ka, tagapagmana ka ng buhay sa pili ng Diyos. Purihin ang ating Pinoon. Magpatuloy ka lang, kapatid. Magpatuloy kami na mahal. Dahil nandito ka na sa totoong paglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Maraming tinik, maraming lubak, ngunit totoo, naghihintay sa iyo
ang kaligayahan, tagumpay at buhay sa piling ng ating mahal na Panginoong Hesus. Mga baguhan, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoong Hesus bilang yung sarili pagligtas. Sa mga nanonood sa mga bahay, the first time naka-tune in, tanggapin nyo mahal na Panginoon, gagaling kayo sa inyong sakit. Walang sakit dito na hindi kaya pagalingin. Lahat ng sakit, kaya pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Ang kayang kapangyarihan, malaking nananatili. Tanggapin mga Pinoon, mamaya manalangin ito sa may sakit. Mga may sakit nandito, magpatuloy kayo. 1, 2 linggo hanggang 1 buwan. Balik kayo ng balik dito. Gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. 100%. May sakit nandito ngayon, nakikita ko, may mga may sakit dito. 1 linggo, 2 linggo, hanggang 1 buwan. Gagaling ka in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Sigurado yan. 100% lahat na may sakit, hindi man agad-agad. After 1 month, you are fully recovered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! So, unang dalangin ng ating ginagalang, mga pastor, and beloved children. Lahat po ng gusto maligtas sa gera, gusto maligtas sa kapoy na impyerno, gusto maligtas sa mga kapahamakan, tanggapin niyo ang mahal na Pinoon. Tumalima ka sa Ebanghelyo, gawin mo ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang reglamento para maligtas ka sa sakit, sa kamatayan, at sa impyerno. Unang reglamento ay pananampalataya. Saan ka manampalataya? Sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Hesus. Ebanghelyo, mabuting balita na ang Diyos na katawang tao namatay sa krus ng libing at muling nabuhay. Yan po ang Ebanghelyo. Believe the gospel. Manampalataya ka doon. Ikalawa, kailangan mong pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Paglayo sa kasalanan. That is repentance. Iwanan mo ang kasalanan, kamuhian mo. Yan ang pagsisisi. Huwag mo nang babalikan. Ikatatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron tayong baptismal dyan. Mamaya, baptismal ta. May tubig tayo dyan. Lahat na may sakit mamaya, bautismo kayo. Pag-ahon nyo, magaling na kayo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May problema kayo, bautismo kayo mamaya, pag-ahon nyo, lutas na ang problema ninyo. Yan po ikatatlo, bautismo. Kaapat, tanggapin mo ang Banal na Espiritu ng ating malapit. Habang kayo bautismuhan, nagpipray kayo. Habang kayo nilulubog, magpipray kayo. Malapay noon, patawarin mo ko lahat. Ibaba mo sa akin ang Banal na Espiritu, ang kapangyarihan. Sigurado yan, pag-ahon mo, lutas na ang lahat ng problema. Sinabi ng Biblia. Kaya sundin po ninyo ang isang maikling panalangin sa mga baguhan, 10 ng mga webcast viewers. Dakila nga sa langit, ako po'y naniniwala na ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dakilang Ama, ako po'y naniniwala sa Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming mahal na Panginoon Hesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa akin, para ako ay maligtas at mapatawad sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon Hesus, linisin po ninyo aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan po ninyo ang aking kasalanan sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na Panginoon Hesus, patawarin mo ba ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoong Hesus, bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok po kayo ngayon sa aking puso at gawin mo akong tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan. Tagapagmana ng buhay na hanggan. Iligtas mo po ako, 10 na aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus na aking talanggap. Ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Mahal na Panginoon Hesus, ng dalangin ay mga pastor, ang matumanggap siya sa hapong ito, lutasin mga problema nila, patawarin kailang mga kasalanan, isulat mo po sila, isulat kailang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Iligtas niyo po sila, 10 ng pamilya, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen, and amen, and amen. Lahat na may sakit, dinamahal, ito na ang pagkakataon ninyo gumaling. Maging sa nanonood sa inyong mga tahanan,
This is your time to be healed in the name of Jesus. Nothing is impossible. Ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Ngayon, minamahal, lagay yung kamay. Mampalataya kayo ng ating mga pastor, nagpatong ng kamay sa inyo. The man of God, anointed of God, dadaloy dyan ngayon din ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Wala kayo sakit, itaas ng dalawang kamay, anong klaseng problema, dadaloy dyan sa kamay ninyo ang kalutasan ng problema ngayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Believe. Dakilang Ama sa langit sa pangalan ng aming pinakamahal na Jesus. So nang dalangin ang ginagalang mga pastor, pagaling niyo po lahat na may sakit sa hapong ito. Solve the problems, heal the sick and diseases. In Jesus' name, pagaling mo sila, tanggipin nilang kagalingan ngayon din. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At aming sinasaway, lahat na gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, COVID, psoriasis, demonyo mga kahirapan, mga problema, mga kainaan, lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Sickness cast out, be healed in Jesus' name. Demons of sickness, I command you in Jesus, cast out from the children of God right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Problem is solved in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, my Jesus! Magpasalamat tayo. Thank you, my Jesus! Pinagaling na ba? Taas ang kamay ng pinagaling. Taas ang kamay. Lutas ang problema. Taas ang kamay ng lutas ang problema. Tinanggap nyo na. Tinanggap nyo na. Hawakan nyo na. Sumigaw tayo tatumis. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Pagpalain kayo ng ating pinakamalapit ni Jesus. Makakuha po muna sa sandali. Naman mayroon tayong special offering. Punin natin yung malapit ni Jesus. At hindi naman po yan pilitan. Yung ating pong extension dyan sa harap, ayan na po yun naman. Maraming ibang kapatiran natin ang share dyan para may kasakutuparan po. Pero hindi pa rin tapos. Lagyan pa po natin ang kisamiyan. Kasi harapan yan dapat medyo presentable naman. Dahil harap na harap yan, lalagyan natin ng magandang kisame. Kaya tuloy po natin special offering. Sabi ng Biblia, pinagpala yung nagkakaloob. It's more blessed to give than to receive. Kanina nagbigay tayo ating tithes and offering. Yan po ay hindi naman sa atin. Yung tithes offering natin, hindi talaga sa atin yan. Yung tithes natin. Yung kasampung bahagi, hindi po sa atin yan. Yan po ay bahagi ng Diyos. Bilang tayo naman ay binigyan ng buhay, binigyan ng lakas. Sa mundo, our duty naman yung para sa Kanya, binigay natin. We give our tithes and offerings. Kaya nga, dito sa special offering, para naman sa ating extra naman na pangailangan ng iglesia. Dahil ang daming kailangan natin, napakadami, minamahal, napakadaming kailangan ng iglesia na malapit na. Hallelujah. Pero, ang Diyos nagbibigay, kayo ang gagamitin. Hindi po sa maghuhulog ng pagpapala, direkta galing sa Kanya sa langit. Kayo po ang instrumento. Gusto naman pinon, kayo ang instrumento kasi gusto niya makita na kayo'y nananampalataya. Pag nananampalataya ka, nag-release ka, kumilos ka, nagbigay ka, diyan naman po kikilos sa mga Pinoon. Yung binigay mo, ibabalik naman sa'yo. Ganun po ang proseso sa Bible. Kaya, bakit kailangan pa natin maghinga ng collection, samantala ang Diyos ay makapangyarihan? Hindi po siya naghulog direkta. Kayo po ang gagamitin para po kumilos ang mahal na Pinoon sa buhay ninyo. Ganun po yan. Kaya naman, magkaloob tayo. Hallelujah. Beloved Marolando, beloved Brother Romy Villamor, para sa ating special offering. Nandiyan po yung mga offering cloth natin na mahal. Dami po natin pangailangan. Napakadami. Pero hindi na mo may pilitan. If you're just an extra, at yung extra mo na yan, magugulat ka. Diyan ka, dadagdagan pa na maraming extra blessing bibigay sa'yo, ating malapit. Pag-pray natin. Special offering.
O dakilang Diyos, magapangyarihan sa lahat ng mga banal, basbasan mo po, Mahal Panginoon, ang aming special offering, Mahal Panginoon, at sa bawat magbibigay, Mahal Panginoon, hallelujah, ibalik mo pong makalibong beses itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Aking sunmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kahitiran, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ako magbabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless you po, minamahal. Palahin kayo ng lubusan ang ating pinakamahal na Jesus. Tuloy-tuloy pa ang ating panambahan dito every Sunday, 9 in the morning. Ang umpisa, then Wednesday, 1 o'clock. Friday, overnight prayer natin. Alas 10 ng gabi. Martes, may gawain pa sa San Ildefonso, Bulacan. Linggo, sabay po tayo, may gawain tayo ngayon. Ay ibang mga workers ay wala po dito. Kasama nandun po sila sa San Ildefonso, Bulacan. Pinagpapala po ating gawain doon. Lumipat tayo, na po tayo ng malaking lugar na hindi na po magkasya. Palapakan natin, malapay noon. Amen? At mayroon po tayong Bible study rin. Pag Sabado, sa sunod na Sabado, 2 ng gawain din natin. Kaya, purihin natin malapit ni Jesus. Patuloy nagliligtas ng kaluluwa ang ating pinakamalapit ni Jesus. Ang ating pong church anniversary dito sa Baliwag ay March 27. Purihin natin malapay noon. Amen? Sabi ng iba, ba't hindi daw natin gawing isang linggo yung anniversary? Isang linggo. Kaya nyo? Tama na yung isang araw, huwag na isang linggo. Purihin natin malapay noon. Hintayin natin yung araw na sama-sama tayo. Hindi lang isang linggo, baka isang taon tayong sama-sama bago mag-rapture. Nakasulat na sa Biblia. Magsasama-sama talaga tayo. Pero yung araw na yan, sobra ng mahigpit sa mundo. Sobra ng magulo na. Kaya wala na tayong choice kundi magsama-sama. Pero blessing in disguise. Dahil sa pagsama-sama natin, doon tayo maging karapat-dapat sa pagsama sa rapture. Purihin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya may plano po tayong krusada kung may paintulot ng mahal na Panginoon with the permission natin mahal na pastor, beloved children. Siguro mga
kalagitnaan ng Abril. Minamahal, mayroon po tayong crusade dito sa Baliwag. Kinuntak na po natin yung mayor. Sabi ng mayor, anytime, libre yung napalaking lugar. Gymnasium ng Baliwag. Gymnasium ng Balibag. Ang capacity po ay 5,000 people. Sabi ng mayor, pag kayo gagamit, libre. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, kung hindi pa magkagulo, hindi pa mag-rapture, may krusada tayo in the middle of April. So, for the meantime, ang paghanda natin ating church anniversary, March 27, 2002. Yung mga ibang mga members, fasting na po sila. So, 10 days fasting ang mga finest generation choir. Lahat, pati kapatiran, yung gusto mag-fasting. Kahit hindi tuloy-tuloy, kahit putol-putol. Kung wala kayong ginagawa sa bahay nyo, pumunta po kayo dito. Yung fasting house natin puno, pwede po tayo magtabing-tabing dito. Pwede po yan. Tapos gawain, tatanggalin yung tabing, gawain, break muna kayo din. After ng gawain, tuloy uli. Pwede yun, minamahal. Magkaisa tayo. Habang napapasting ka, umiinit ka, nagiging banal ka, naging karapat-dapat po tayo sa magbalik malapay. No, napakaganda ng fasting. Fasting ay pinapatay yung laman natin. Pag hindi ka kumakain, namamatay yung laman. Pati sakit mo, gumagaling yan, nagpa-fasting ka, pati kahinaan natatanggal. Kaya kung mayroon kang kahinaan na nahirapan ka, mag-fasting ka naman. Hindi tuloy-tuloy, pumunta kayo dito. Purihin natin mga Panginoon. God bless you so much. Pagpalain kayo natin mga Panginoon. Hallelujah. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghihiwalay. Beloved Mother Remigio Herrera. Purihin natin mga Panginoon. Tumayo na po tayo sa ating closing prayer. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved OP. Tayo po isama-samang manalangin sa ating matagumpay na balagawain sa sinaos sa hapong ito. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat, aming pinakamamahal pa Jesus. Sa unat dalangin na aming beloved Pastor Luis Estrada Almeida, maraming salamat po, mahal Panginoon, sa gitong pagkakataon na ito. Muli mo kami tinipon, pinagsama-sama sa lugar ito, pampurihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa paggabay at paglis mo sa bawat yugto ng balagawain na tapos namin sa hapong ito. Tunay pong pinagpala, mahal Panginoon, simula sa aming mga papuring awitin, sa mga babuhay na patuto, maging sa patuloy na kakalab sa mga gawain. Maraming salamat din mga Panginoon sa banal at matamis na presensya ang patuloy mong ipinadama sa bawat sa amin. At lubos namin pinasalamatan mga Panginoon ang Ebanghelyo ng kaligtasan na namin napag-aralan namin sa hapong ito. Naway naging karagdagang kaalaman namin sa patuloy namin paglingkod sa iyo hanggang sa muling pagbabalik. Dalangin namin mga Panginoon kung paano mo kung pinarating ng ligtas sa ganun lugar na ito, ganun din sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Iatid niyo po kami, mahal Panginoon, na yung dakilang pag-ibig at sunod na araw na lagawain. Muli mong ibalik ang bawat sa amin, nandiyan ang kalakasan, patuloy mong ipinagkakalob. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at magpare. Pangalan Jesus. Amen. Amen. Minahal, huwag po tayong umabsent sa gawain. Kung wala mabigat na dahilan, huwag talaga yung absent. God bless you so much. We love you so much. There is Jesus. Love you more.